Alright mga kapatid, welcome back to my YouTube channel and this is Biyahe ni Koy TV. Alright? Well, mga kababayan ko, balasahan na nangyari sa loob ng Presidential Communication Office of PCO, mga kababayan ko. Medyo matindi yung nalaman natin. Alam ko marami na nag-content ng sinasabi ito, but mga kababayan ko, nais kong bigyan ng reaction yung sinasabi ngayon. Neto. Ito, mga kababayan. Sorry, dito. Ayan. Medyo matindi po ito, mga kababayan. At talagang nagkaroon ng trust issue. So, mga kababayan ko, totoo po pala yung aming mga haka-haka noon. Na totoo po yung mga haka-haka namin na nangyayari ngayon. At mga kababayan ko, nangyari na nga ito ngayon at nalaman na. Sayang mga kababayan ko, napaaga-aga pa sana na mas na emphasize pa natin yung nangyayari ngayon. So gusto kong bigyan ng reaction yung balita na ito sapagkat mga kababayan, medyo tatameme yung iba dito mga kapatid, no? Tatameme po iba dito. So tama po kami mga kababayan ko. So, tama po yung sinasabi namin, mga kapatid. But, thankful, mga kababayan ko, dahil naglilinis ang ahensya. Mas mabilis natin mapagagalaw ang ang ating pag-i-spread ng pag-i-spread ng mga good news ni Pangulong Bongbong Marcos kung ganito ang mangyayari. At anyway, mga kababayan ko, bago natin umpisahan itong live streaming niya, bago natin umpisahan itong video na ito mga kababayan ko, please don't forget to follow, like, and subscribe to my YouTube channel, Biyahe ni Koy TV, mga kababayan ko. At huwag nyo rin kakalimutan na hit yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga Biyahe ni Koy movements na ilalabas natin. At higit sa lahat mga kababayan ko, huwag nyo kalilimutan. Sa Mayo 12, ang ABP party list mga kababayan ko. Number 134 sa balota. Alright. Mga kababayan ko, pag-usapan na natin to mga kapatid. Play natin. Ito, yung balita, mga kababayan ko. Marami umanong leak at kailangan ng mapagkakatiwalaan kung kaya pinag-courtesy resignation ang mga dating appointee sa Presidential Communications Office. Ayon yan sa bago nitong pinuno na si Secretary J. Luis. Nakatutok si Ivan Mayrina. Nice move to mga kababayan ko. Nice move po ito para sa ating bagong Deputy Secretary ng Presidential Communication Office. Tama yan. Kailangan bago lahat para mas magawa natin o mas magawa nyo. Wag na natin, mas magawa ninyo yung dapat. Pati yung trust issue, mga kababayan ko, na sa loob niyan. Na kagaya nga nito na sinasabi ng mga kalaban natin sa politika na meron silang puting ahas, ganyan. Pero ang tanong ko dito, mga kababayan ko, paano ba nagkaroon ng puting ahas dyan? Nasa kampo ba ni Pangulong Bongbong Marcos o nasa kampo, mga kababayan ko, ng mga appointee ni dating Pangulo, mga kababayan? Pero panoorin muna natin to. Sa unang araw sa pwesto ni Presidential Communications Secretary J. Luis, isa sa mga isyu na kanyang kinaharap, ang utos para sa courtesy resignation ng lahat ng appointee sa mga opisina ng kanyang tanggapan na inilabas si Executive Secretary Lucas Bersamin. Paliwanag ni Luis, kailangan daw niya ng mga taong mapagkakatiwalaan sa paglaban sa fake news. Ikinuwento ni Luis ang mga problema sa loob ng PCO. Ito teka lang, bago tuloy yan. Tama yun, mga kababayan ko, no? Hindi natin ma-disseminate kasi yung fake news, mga kababayan ko. Hindi natin kayang labanan ng ura-urada yung ura-urada yung fake news na ginagawa nila kay Pangulong Bongbong Marcos kung ang mismong nagbabalita, mga kababayan ko, ay nasa loob ng kampo, mga kababayan. Kumbaga, merong mga tinatawag nilang puting ahas, mga kababayan. Ganyan po yung nangyayari doon. Tinatawag nilang puting ahas. Kaya natatawa nga po ako, mga kapatid, sa totoo lang, mga kababayan ko. Nalalaman yung galaw ng Pangulong Bongbong Marcos at ng mga ibabalita pa nila. At paano ito nabubutasan. Tama po yan na ginawa ni acting Secretary of Presidential Communication J. Ruiz. Tama po yan. Mag-reshuffle, balansehin natin yung laman ng ating ahensya, and then restart,
mga kababayan ko. Ang ganda ng position na ginagawa nito ni Secretary J. Ruiz. Maganda po 'yun sapagkat mga kababayan, mas ma-maintain natin yung trust, yung tiwala, yung dapat mga confidential na pinag-uusapan ay hindi lalabas. Kasi ngayon mga kababayan ko, simula nung naupo si Pangulong Bongbong Marcos, 2 weeks mga kababayan ko, ito na, may lumalabas-labas ng mga issue. Hanggang sa nagpaputok na nga yung vlogger dun sa US na si Bukeke, mga kababayan ko, nalalaman yun, nasasabi siyang puting ahas. And lahat tayo, mga kababayan ko, na-shock, paano nalalaman to? Paano nalalaman yan? Who is sino ang traidor o ang makapili sa loob, mga kababayan ko, ng presidential communication? Mga kababayan. Until ngayon, mga kababayan ko. Pero ito lang, trivia ko lang, yung mga appointees po ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman mostly lahat yan tatanggalin. Let's clarify, mga kababayan ko. Yung mga courtesy resignation na pinasulat ni E.S. Bersamin, mga kababayan ko, hindi naman po totally lahat na sinasabi nila na tatanggalin yan. Mga kababayan ko, ano yan babasahin yung mga record, yung mga nagawa, anong trabaho nito, anong mga na-accomplish nito. And hindi naman lahat, mga kababayan ko, kung maganda ang performance mo sa trabaho at dito ka sa mga part na to, well, maintain ka dito, mga kababayan ko. Kung hindi naman maganda o ginatrabaho mo o pasahurin na lang ng taong bayan, edi you may go, mga kababayan ko. Ganun po yun. Pero not totally lahat ay tinanggal. Pero focus tayo dito sa pinag-uusapan natin. Nagkakaroon ng leak, mga kababayan ko, yung usapin na mga confidential na dapat hindi nakakalabas, mga kababayan ko. So sa makatuwid, may traidor doon sa PCO. Sino ba itong traidor na to, mga kababayan? I'm not pointing any names, mga kapatid, mga kababayan ko. I'm not pointing any names, pero gusto ko pong bigyan ng magandang reaction to at sa abot ng aking makakaya, mga kapatid. Gusto ko lang pong liwanagin na yung PCO po, mga kababayan ko, is meron pa rin po dyan mga appointees po ng dating Pangulo, mga kababayan. Opo, tama po kayo, ng dating Pangulo. Kasi si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, mabait Hindi nagsisibak ng tao, hindi nagtatanggal ng tao yan Hindi siya yung katulad ng presidente, no? Pag naupo ko, tanggal ka na dyan, alis ka na dyan, lumayas ka na dyan. Hindi ganun ang presidente namin, mga kababayan ko, para malaman po ng mga DTS. No? Hindi ganun ang presidente namin. So, hinayaan ni presidente na dyan pa rin yan, ng mga appointees ng dating Pangulo not appointees, mga employee, nagtatrabaho doon, mga kababayan ko, na magtrabaho doon sa ahensya, mga kababayan ko, and maintain, mga kababayan ko, yung kanilang sahod, salary sa gobyerno because they are part of this presidential communication, mga kababayan ko. And ngayon, mga kababayan ko, lumaganap yung problema na yan, mga kapatid, mga kababayan ko. Lumaganap yung problema na yan. At yan ang nire-resolba ngayon ni Secretary J. Ruiz, mga kababayan. Pakinggan natin. Leakages. Maraming intriga. Maraming nagsisiraan. Ayaw natin dapat confidential lahat ng orders. Lahat ng papilis dito. Ang treat it as confidential. Siguro dahil nga sa mga mangyayaring pagmalasahan o mangyayaring pambaba. Minsan kasi, gumagawa kung ano-ano kwento. Wala naman ito. Correct. Ang sabi noon ni Bersamin, hiningi ang courtesy resignations para malayang magawa ng bagong PCO secretary ang kanyang tungkulin at may patupad ang kanyang mga polisiya. Correct. Alam niyo yan, totoo yan. Tama, mga kababayan ko. Tama po, mga kababayan ko. Tama po yung ginawa ni Secretary J. Ruiz. Kasi mga kababayan ko, hindi niya nga may implement yung mga kailangan niyang gawin kung puro luma pa rin. O sa makatuwid, diretsay na natin. Hindi magagawa ni Secretary J. Ruiz kung puro kupal pa rin, mga kababayan ko, yung nandoon nakaharap sa kanya. Kasi nakakailang palit na tayo ng secretary, mga kababayan ko. Pero kung ang makakatrabaho mo mga hudas at kupal, mga kababayan, walang mangyayari kahit na maganda yung plataforma mo. The best way, mga kababayan ko, parang pinagsama ni Secretary J. Ruiz na corporate ang style. Mga kababayan ko, parang corporate ang style ng ginawa niya para makuha niya yung numbers na kailangan niya. Because kala ko dito lang sa amin nagkakaroon ng number games. Pati pala sa PCO, nagkakaroon din pala ng number games dyan. At ang pinakamalala, dun yung number games na yan, yung matatalo, yun yung makapili, mga kababayan ko, magtuturo o maninira o traidor, mga kababayan ko. Well,
Magandang ginawa ni maganda po yung ginawa ni dito ni Secretary J. Ruiz. Tuloy natin. Ay kay Ruiz ang masusing pagbabantay sa fake news, pag-fact check at paglalabas ng agarang tugon para sagutin ang mga maling impormasyon. Ang pangunahing diskarte ng PCO ngayon, i-evaluate lahat ng pinagbitiw na appointee at saka dedesisyonan kung sila'y mananatili o papalitan sa kanilang pwesto. Sa loob ng linggo ito, inaasahang mapupunan ng mga mababakanting posisyon. Usually, gano'n naman talaga kasi we're all presidential appointees here. So, para lang sa amin naman, kumbaga, siyempre, ihan sa pagpiling ng ating mga kasama. Mahirap din po kasi, siyempre, dapat pagkakatiwalaan. Hindi naman siya kasi kung hindi mo kasama, hindi man sila kakilala. So of course, as secretary, dapat dalhin mo rin yung sarili mo. Correct. May lumabas na yung ulat na Ito muna tayo, mga kababayan ko. Tama po si Secretary Ruiz doon. Kailangan talaga mga kababayan ng masusing pagsisiyasat sa ahensya niya. Tama naman 'yan. Linisin mo muna yung bakod mo bago ka magtrabaho kasi mahirap magtrabaho mga kababayan ko kung puro tae ang nasa harapan mo. Naiilaga mo ng iilaga ang kada hahakbang ka. Tama naman 'yon, Secretary J. Ruiz. Teka lang, magtilag ako. Mahirap magtrabaho kapag gano'n, mga kababayan ko. Well, that's good. That's good positioning na Secretary Ruiz. Tama po yung ginagawa nyo. Tingnan natin mga kababayan ko kung meron pang lalabas na mga kakupalan nito nila Maharlika. Pero totoo lang mga kababayan ko. Kasi po, ngayon po, dahil sa ginawa po ni Secretary J. Ruiz sa PCO ngayon, nagpupuputak po ngayon itong si Maharlika, mga kababayan. Opo, tama po kayo dyan. Ito, sinubukan, dinadivert nila yung story sa ganito, sa puting ahas, ganito, ganyan, tinanggal daw na ganito. Umaatungal po ngayon si Maharlika. At ang tindi po ng ginagawa niya mga kababayan ko, talagang pinagtatanggol niya yung puting ahas niya ngayon kasi nawala. Hoy, totoo yun Totoo po ito, mga kababayan. Kaya po, wala na pong maikupal si Maharlika ngayon sa taong bayan sapagkat yung kanya pong puting ahas, tanggal na. Kaya po nag-aatubili po ngayon itong si Maharlika ng kakabanat. At idinadivert po nila ngayon sa isang tao yan. Ngayon, dinadivert nila sa isang tao para makalusot. Kasi nalaman na kung saan nanggagaling yung mga information ng binabato at pinipid dito kay Maharlika. At doon sa ibang mga sa kabilang kampo, mga kababayan ko, sa mga dutae. Alam niyo naman, mga kababayan ko, they are very active and sobrang very active kahit na generic yung mga banat. Alam niyo naman yan, ganyan talaga sila. So far, mga kababayan, nakikita ko naman na magaling po ang pamumuno po nitong Secretary J. Ruiz. Abangan pa natin. Pero ang masaya po kung ibalita ko sa inyo, mga kababayan ko, nagwawala po ang mga kampo ng mga Duterte. Sinisira po yung mga tao ngayon, winawasak nila kasi wala na silang choices na ilabas, mga kababayan ko, kundi wala na silang, they have no choices talaga, mga kababayan ko, na what I mean is, wala na silang choices pa, mga kababayan ko, dahil wala silang makukuha na ng impormasyon. Nice move doon sa bagong secretary ng PCO, and especially Attorney Claire, mga kababayan ko, ang tagapagsalita ng ating presidente, di ba? Sarap lang, baka magalit sa akin. Anyway, mga kababayan, gigil na gigil sila dito, mga kababayan ko, dahil hindi nila mapigilan yung hindi na nila mapepenetrate pa yung mga issues sa loob. Well, malalaman natin yan kung sino ang puting ahas na tinutukoy niya. Well, malalaman natin yan. Maganda nga, palabasin natin yan na magkaalaman na kasi ang balita ko dyan, mga kababayan ko, bawat usapan, mayroong mga confidential na usapan, di naman nawawala talaga yon. We know that, mga kababayan ko, nangyayari, nakakalabas pa sa kabila. Nagkakaroon ng leakage. Well, that's good, mga kababayan ko. Anyway, para sa akin, like I said, kung sino man yung tinutukoy na nila yon, na alam nyo na puting ahas,
Well, malalaman natin yan, mga kababayan ko, sa mga susunod na araw, mga kababayan. Ako po'y nagbigay lamang ng komento ko regarding po dito sa balasahan sa PCO. Huwag niyo po sanang masamain. Hindi na po ako nakapag-livestream sapagkat late na rin po ako dumating dito sa hotel namin. But for me, masaya po ako na nagkaroon ng balasahan dyan kasi malilinis yung internal na dapat linisin noon pa. Di ba mga kababayan ko? Tama naman ako. Malilinis yung dapat linisin noon pa. Anyway, mga kapatid, abangan natin ang susunod na storya nitong kabanata dito sa PCO. Tingnan natin kung anong improvement ang magagawa, anong mangyayari, anong mga magagandang gagawin ng bagong sekretaring si J. Ruiz. Alam nyo, natutuwa po ako mga kababayan ko kasi nakikipag head to head yung kalaban natin, mga kababayan ko. Sabihin na natin kalaban natin because yun naman ang tingin nila sa atin talaga, kalaban. Tama naman ako, kalaban talaga. Dahil nakikipag head to head sa atin, so kailangan ng bumabraso ngayon at kailangan ng tumitibag ng disinformation. Tama rin yung sinabi ni Secretary Ruiz, paano natin matitibag ang fake news kung nasa internal lang sumisira sa imahe ng ating presidente? Paano natin ma-disseminate yung mga fake news na yan kung ang nag-feed mismo nasa ating bakuran? Diba mga kababayan ko? Kaya nga po tama po yun, magtanggal po at magbawas po ng mga kupal sa Malacanang. I'm sorry for my words but I just want to express my sympathy sa mga nangyayari ngayon mga kababayan ko. But mga kababayan ko, like I said, my stand is for the good, kung anong magagawa ng maganda sa ating presidente. So, Secretary J. Ruiz, bahala na po kayo dyan. And expected po namin, nagaganda po yan. At wala na po siguro mga kababayan ko na tatagos na balita o mga achuchuchu dito sa, alam nyo na, mga kababayan ko, sa mga dutae. Alright? Please don't forget to follow, like, and subscribe to my YouTube channel. Dito lang yan sa Biyahe ni Koy TV. Alright, let's do this. Okay. Charot lang, papahinga na ako. Let's do this.